At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagkakagulo ngayon sa social media matapos kumalat ang hindi pa kumpirmadong ulat na di umano'y itinataboy na si President Kuting ng Norte Jr. mula sa palasyo at umano'y si VP Sara Duterte ang pansamantalang kumukuha ng pamumuno. Ayon sa mga naglipa ng post online, bigla umanong magbago ang sitwasyon sa loob ng Malacanang kagabi dahilan upang umapaw ang espekulasyon ng publiko. Sa mga kumakalat na pahayag ng ilang netizens, may mga nagsasabing nagkaroon umano ng internal shake-up sa administrasyon, bagay na agad nilang iniugnay sa biglaang paglitaw ng ilang political rift. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang, ngunit patuloy ang pag-ugong ng balita at samot-saring aligasyon mula sa iba't ibang panig ng social media. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng official communication team ng gobyerno. Wala ring inilalabas na pahayag mula sa kampo ni VP Sara Duterte na lalo pang nagpasiklab sa haka-haka ng publiko. Dahil dito, dumami ang mga tanong kung ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng gobyerno at kung totoo bang may pagbabago sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Habang hinihintay ang anumang opisyal na anunsyo, nasyak ang netizens sa bilis ng pagkalat ng impormasyon. Trending ngayon mga hashtag na kaugnay sa umano'y pagbabago ng kapangyarihan sa bansa. Hanggat walang formal na pahayag mula sa pamahalaan, nananatiling espekulasyon at hindi pa beripikadong ulat ang mga kumakalat na balita. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Service, hindi sila naapektuhan. In fact, at the latest own reading of who's going to win in 2028, it's still Sara Duterte. Nanggaling ho mismo yan sa Okta Research. Sa kabila ng kaliwat kanang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, patuloy pa rin hong dumarami ang mga taga-suporta ng mga Duterte, habang sa ibang partido patuloy na bumabagsak dahil sa hindi nila masolusyonan ang lumalalang korupsyon ngayon sa ating bansa. Kita naman ho kasi ng ating mga kababayan noong panahon ni Tatay Digong, napakasinsero ng approach ng pamahalaan para labanan ang katiwalian. Dito sa administrasyon na to, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na meron silang pinagtatakpan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, sosoplakin lang ho natin itong si Bonjing. Ito si Ombudsman Boying Remulla. Hindi na Secretary Bonjing. Hindi. Ombudsman Boying Remulla, okay? Baka magalit sa atin yan. May pagkabalat sibuyas pa naman yung mama na yan, di ba? Pero nainaho muna natin itong naging pag-aaral ng Okta, na kung saan nakita nila na talagang imbis na bumaba, lalo pa hong dumami ang mga taga-suporta, ang mga individual na naniniwala sa mga Duterte, lalo na ngayong meron tayong kinahaharap na napakatinding hamon sa ating bansa, na kung saan ang sambay ng Pilipino nang hihingi na ho, ika nga, ng mga ulong gugulong dito sa napakatinding issue na to ng korupsyon sa ating bansa. Ito na ho muna pala ang ating pasadahan, no? Itong yan ho, ito. Bago tayo dumako diyan, basahin ho muna natin ang post ng 1PH. Duterte gain more supporters than Marcos. Base yan kay Ray. Okta Research President Ranjit Ray said that based on initial data from survey to be released next week, pro-Duterte supporters now surpass pro-Marcos supporter. Naku po, yari tayo dyan! Yung mga ganyang survey pa naman merong snowball effect yan, di ba? Yung tipong pagka nakita ho nilang ng sambay ng Pilipino, marirealize nila, tama nga naman, di ba? Panahon ni Digong talagang walang ganitong klaseng korupsyon. Oo, merong korupsyon. Di natin sinasabing santo si Tatay Digong, ha. Di natin sinasabing perfectong administrasyon niya. Kahit tayo mismo dito sa PH Update, bumatikos tayo, lalo na kay Duque noon. Bumanat ho tayo kay Tatay Digong noon. Di ho natin sinasabing perfecto. Pero wala hong unprogram appropriation na kung saan talagang kitang-kita ang pagnanakaw na ginagawa ng mga congressman. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Di ho natin sinasabing banal, di ho natin sinasabing ika nga talagang
santo ang administrasyon ni Tatay Diggs, di ba? Yung walang bahid kasalanan, hindi. Maraming nangyaring marami ding nangyaring kalokohan ng panahon ni Tatay Digong. Pero ang sigurado ko dito, walang kinalaman dyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa bang meron tayo dito mga kababayan? Nako, ito matindi ho ito. Matindi ho ito. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Ito gusto kong babaran ng konti ito eh. Breaking! President Ferdinand Marcos Jr. announced that the BICAM deliberation of the 2026 national budget will be live stream. Anak ng toko, akala ko ba may separation of power? Anak ng Petrang Garapata, yan na nga ba sinasabi ko? Dito sa isa na to, sa 2026 budget, sinasabi niya na ila-live stream. Yung tipong ang dating parang inuutusan niya ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso para i-televise ang BICAM na yan. Ang problema ho dito mga kababayan, ika nga dito kay Senator Rodante Marcoleta, ang ginagawa lang nila dyan nagbimerienda. Paano? Kung yung ite-televise nila, tapos na palang usapan bago pa nila i-televise. Kunyari, ang live nila magi-start ng 10 a.m. 10 a.m. Pero 6 a.m. pa lang, nagtitipon-tipon na yung mga magnanakaw dyan sa BICAM na yan. Pinag-aaralan na nila kung paano pagnanakawan ng sambayanan. Hindi nyo ho masisi yung mga ordinaryong Pilipino kung ganito mag-isip dahil kasalanan nyo rin. Halimbawa na lang yung ICI na yan. Imbis na ilabas nila sa sambayanan yung ginagawa nilang deliberation o yung ginagawa nilang pag-iimbestiga dito sa maanumalyang flood control project na to. Anong nangyari? Sila lang nakakaalam kung ano sinabi ni Martin Romualdez, nitong si Joel Villanueva, Chis Escudero at itong si, ano pa nga ba pangalan niya? Nitong si Jinggoy Estrada, wala ho tayong alam doon. Partida iniimbestigahan nila dyan yung pera mo. Pera natin lahat. Di ba? Pera mo, ikaw na nanonood dito sa video na to, yung iniimbestigahan nila sa ICI, hindi pera ni Marcos Jr. Para siya ang magtalaga ng mga mag-iimbestiga dyan sa korupsyon na yan. Ang perang iniimbestigahan nila, yung perang nanakaw, pera mo. Kaya kung magsalita ka, at kung manghingi ka ng transparency dyan sa komisyon daw kuno, may karapatan ho kayong mag-post sa social media at itag nyo ang independent commission na dapat isa publiko ang ginagawa nilang investigasyon. Ano pa bang nandito? To further encourage transparency, in intend to live stream the BICAM, Marcos told reporters, there is no more small committee. Ibig sabihin, alam mo pala yung small committee. Brad, ba't di mo naman kami balitaan kung ano na pag-usapan? I have the agreement with the Senate President and House Speaker na we will live stream. Kasali ka ba sa Legislative Department? Sa Executive ka nung we will. Si Raulo. The entire process. He also said, anak ng Petrang Garapata. Ganon. Wala tayong problema sa pag-live stream. Matagal nang nangyari ang nakawan. Doon pa lang sa National Expenditure Program. Tapos na ang nakawan. Tapos na ang nakawan mga kababayan. Doon pa lang sa NEP. Tapos na ang nakawan. Pagka yung mga nasa Malacanang hindi mapagkakatiwalaan, kahit ano pang live stream yan, mangyayari ang nakawan mga kababayan. Sige, hindi na sila makakapagnakaw. Maya't maya mayroong mananalo dyan sa loto. Pustahan tayo. Sige, ipupusta ko yung ano ko. Yung buhok ko, sige. Pustahan tayo pagka hindi na nakapagnakaw yung mga yan. Maya't maya merong nananalo sa loto. Bago bumaba si Marcos Jr., the whole year, anak ng Petrang Garapata, ito ko sisiguraduhin ko sa inyo, 10 milyon pa lang ang loto, napapanalunan na. Punta na ho tayo dito kay Sir. High blood ka na naman, PH. And that they have a specific reform agenda to push. So, Yan. now... Saka isa pang tanong, i-stick ba siya? Will the outrage stick to the politicians? Yan. Kasi, halimbawa, tanongin na natin, yung mga Dutertes, di ba? Yan. Masyadong Gusto ko maraming mga dinidikit Duterte. sa kanila. Maapektuhan ba sila niyan? mukhang Hindi pa narinig pa lang yung Duterte, umiiling tong si Sir eh. Iba ang kinikwento ng mga datos. Iba ang sinasabi ng datos. Nakarantaw ka. Okay namnamin ho natin ang sasabihin ng Okta Research. based on I can't disclose everything, but based on our surveys, hindi sila naapektuhan. In fact, at the latest our own reading of who's going to win in 2028, it's still Sara Duterte. Not by much, but significant. But
for certain personalities who are associated, who are named Sa flood control. sa flood control. Ang sakit daw, Boboy Remuliano. Ang sakit daw, pinadalo nyo na sa Dahig Netherlands, Tatay Digong at lahat-lahat. Mananalo pa rin si BP Sara. Ouchie, aray ko. Karapata. Pinadala nyo na sa Dahig Netherlands si Tatay Digong at lahat-lahat. Sinampaan na nila ng impeachment itong si BP Sara na alam naman natin nangyari dyan sa Korte Suprema. Napadami pa supporter nila, aray ko. Tawagin nyo na lahat ng santong kilala nyo. Dahil sa 2028, ika nga, ang buhay parang gulong, boying. Huwag mo sabihing impeachable government official ka dyan. So, enjoy mo lang yung pwesto mo na yan. Enjoy mo lang yung pagka-ombudsman mo na yan. Lahat ng power tripping na kaya mong gawin, gawin mo na ngayon. Kaya nga, pagka si BP Sara nakatakbo sa 2028, nako, yari ka. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng subalbahay kay Tatay Digong, anak ng Petrang Garapata, eto sinisigurado ko. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, talagang bababaran ko kayo. Sisikat kayo sa mga panahon na yun. Di ba kayo kinakabahan dyan sa sinasabi na ng Okta? Oo, nasa inyo kapangyarihan, pero sinisigaw ng sambayanan, Duterte pa rin. Ang walang niya kayo. Control mess. Wala. Talagang laki ng impact sa trust, performance, and even just the inclination, the question, will you vote for them if there's elections today? Makikita mo talagang... Meron na kayong gano'n. Baka, meron na kami. For certain... baka pwede nyo, kailan nyo ilalabas yan? Commission yun eh. So, ano yan. But what I'm saying is, people took a hit here. The political system took a hit here. We're still looking at the numbers for the president if he actually took a hit, if his trust and approval ratings actually went down. But we haven't, we'll release that this week, end of this week or early part of next week. Yung mga reporter na paano yan, tanong-tanong pa natin yun. Mako-content tuloy ni PH din. Does it go down to granular level of details, Prof? I mean, both houses of Congress took a hit. Anyway, ang issue dito, hindi naiintindihan nitong mga gustong solusyonan itong problema na to, yung totoong problema, yung solusyon o yung gustong makita ng sambayan ng Pilipino. Ay, hindi pa rin naririnig tayo pero hindi tayo naiintindihan kasi mga bangagyang mga yan. Di ba? Nakuha niyo ba mga kababayan, naririnig naman tayo pero hindi tayo naiintindihan. Kasi pagka hindi usapang pera ang ating sinasabi sa mga yan, wala naman usi. Pero pagka usapang pera, anak ng tokwa, kahit madaling araw sa tingin ko gigising yung mga yan at pilit iintindihin ang ating mga sasabihin. Pero pagka issue na ng corruption, transparency, accountability, anak ng tokwa, magbibingi-bingihan yan. Sisinghot na lang ng pulburon yan. Pero hindi ho makikinig yan sa daing at panawagan ng sambayanan. Dito na ho tayo. Uy, naku, ito na nga ba sinasabi ko? Long time, anak ng tokwa. Ito talaga si Boying. Oo. Kumusta ka naman, Ombudsman? Ano ang mga bali-balita ngayon sa buhay natin? Ito, pakinggan natin. Ano naman to? Umanda na ho kayo. At ngayon, kung pagmumukha pa lang nitong Pitos etong si Boying Remulla ay nabubwisit na kayo, pwede na ho kayong mag-skip ng video. Pwede na ho kayong umalis. Ngayon, kung gusto nyong marinig yung pagbalagbag natin sa kanya, wala naman po problema. Pwede ho kayong manatili at talagang tuloy-tuloy ho natin ang ating talakayan dito sa naging interview niya na to sa Billionaire News Channel na kung saan binanata ni BP Sara. Maganda lang sa inyo si Kokak Walang nga kayo Boying Remulla, who joins us via Zoom. Ombudsman, welcome to the show and thank you so much for your time and of course, congratulations to you. Thank you. Good evening, Pinky. So, Ombudsman, yesterday, you, once again, I would have to say you're allowing now the public to access SALNs of government officials and employees that fall under the Ombudsman's office. I understand kasi, sir, that not all SALNs are filed with the office of the Ombudsman. For purposes of clarification, sir, who submits their SALNs to the office of the Ombudsman? All employees of the executive department should have a file with us, but usually just salary grade 20
27 and above are filed with us, and the rest goes to the Civil Service Commission. But with the digitizing now of records, I think we can accommodate all the records of all government officials, including the other branches of government if they will allow it. At least that is what we say now, because we will have to request them to issue us copies. Ano yan ha? Double-edged sword yan, Boying ha? Baka akala nyo, yung ano na yan, baka hindi yan magustuhan ng inyong mga kamag-anak, kaibigan. Yung pagsasapubliko ng salin na yan. Pero tayo hong makikinabang dyan. Kung totoo, mga datos ang ating makikita, hindi yung higa nga, di ba? Kayo ba naman, di ba? Alangan naman. Okay na ho mga ano yan, mga salin na mga yan. Ngayon sinasabi nila, ito ho, kung tawagin ito band-aid. O kung tawagin ito yung candy na ilalagay sa bunganga ng sambayan ng Pilipino. Kasi umiiyak ngayon ang buong sambayanan eh. Ito yung magmimistulang candy na para tumahan tayong mga Pilipino. Dito sa buwisit na salin na to. Walang kwenta yung salin na. Yung loophole ng salin na yan, binulgar na. Walang iba kung hindi itong si former Senator Miriam Defensor Santiago. Pagka magpapail na ng salin, kung ano na yan, ilalabas na nila pera nila. Diba? Ilalabas na nila. Ipapangalan na kung kani-kani dun sa mga crony nila, diba? Para hindi makita sa salin. Pagkatapos ng na-file ng salin, papasok na naman yan ulit. Ganun lang ho yan mga kababayan. Nagsabi niya nitong si former Senator, walang kwenta yan. Ano yan kumbaga, para ang administrasyon, dahil nga sa kinakasangkapan nila ombudsman, mapakita sa sambayan ng Pilipino na sincero ang pamahalaan para magpakita ng transparency. In the first place, kung talagang sincero kayo, yung ICI muna. Anak ng toka, ano kayo? Salin kayo ng salin. Yun munang hearing ng ICI ang ating isa publiko bago yung salin na yan. One step at a time. Relax ka lang, Boying. Manawagan ka sa ICI na isa publiko nila yung hearing na yan. Is of their salins also. So, sino pong nagsasubmit sa inyong opisina ngayon? President? Vice President? Vice President, the Executive Department, Cabinet Secretaries? Cabinet Secretaries, and everybody else who has a record of salin above Salary Gate 27. Sabi siguro ni Boy, anak ng toka, napasubo ata ako dito ha. Optics lang yun eh. Optics lang yun eh. Bakit? Ito na ini-interview sa akin. But with the digitizing, as I said earlier, we'll be able to have everything on file very soon. But Ombudsman, the senators and the congressmen, they don't file their SAL-Ns before the office of the Ombudsman. Hindi ba they file it in their respective SecGens? Yes, the House keeps its own records of the SAL-N, and the Senate does it also. But there is no record naman of them withholding information from the Ombudsman so far. But as far as public access is concerned, that is another story, because everybody has his own rule. And probably I will have to meet with many of them on how we can make this more transparent for all agencies concerned. It's important you said that, sir, because I was actually trying to research on this. And that's why I want... Yung kutis ni Boy, yung tipong... Oo, pero parang okay ka lang ba, sir? Buhay ka pa, yung tipong balat mo, yung kulay ng mukha mo, di ba iba na siya eh. Kung sinasabing maganda kutis natin, lagi rin naman tayong nasa arawan. Pero iba tong kay Boying siguro. Kasi kung masama ugali mo, magre-reflect yan sa pagmumukha mo. Maniwala ako kayo mga kababayan. Kaya kayo huwag kayong masama ugali kasi sasama yung pagmumukha nyo. Makikita nyo yan mga kababayan sa mukha ng isang tao. Pagka masama ugali mo, 100%, magiging masama pagmumukha mo. Suma mo naman. Parang mabait naman ako pero masama yung pagmumukha ko. Ibig sabihin, ano yan? Kung tawagin niya inborn. Wanted to start with the fact that if we were to talk about senators and congressmen, they do not submit their SAL-Ns to the office of the Ombudsman. Ma'am Pinky, ito naman si Ma'am Pinky, hindi naman yung polisiya na yan para magamit sa mga kalaban nila sa politika. Kalaban ba yung mga congressman? Kalaban ba yung mga senador?
siguro ang sisilipin nila na sa LN sa Senado, si Senator Joel, Senator Jinggoy, Senator, yung mga na-implicate siya, yan yung may sisilipin nila. Si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, isisilipin nila. Diba si School Bukol at itong Shipping Lacson Boy Tago, sisilipin nila. Anak ng Veteran Garapata. Hindi yung mangyayari They yun. submitted to their Ganyan. own departments. But ang Ombudsman po, Presidente, Vice President, Cabinet Secretaries, and Constitutional Commissions. Here's where at least I saw a possible problem that it appears, you can correct me if I'm wrong, sir, that with regards to the Supreme Court, meron po silang sariling guidelines on how to allow the possible release of SALNs. The Yes, Senate, they've always acted that way ever since, no? Well, actually, I will have to speak with them about this because the success of the justice system and everything about it also relies on the Supreme Court. I mean, half of it, or maybe more than half of it, is the Supreme Court. So the transparency that we require of everybody should be there also for the men in robes, the men and women in robes. yeah, that's why I wanted to discuss that with you, Ombudsman. Dahil from my understanding, may guidelines po ang Supreme Court, may guidelines po ang Senado, may guidelines din po ang House of Representatives. And then, Yes. of course, the Office of the Ombudsman also had its own guidelines in the past when it was Ombudsman Samuel Martires, di ba? Doon nga po medyo natigil, hindi pinayagan unless with the consent of the party, hindi ho ba? That's Yes. why it became very controversial. So, how will this work? If you look at Republic Act 6713, which actually, doon po nakalista yung dapat mag-submit ng SALN, ano po. How, are you looking at a way to kind of make this consistent among all branches of government in terms of how we are able to access the officials' SALNs? Yes, Pinky. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials, have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Yun nga sinasabi ko lang, wag lang masira yung data privacy ng ibang tao. Kagaya ng mga pangalan nga ng mga minor children, yung exact address, yung... Hindi yun. Anong minor children? Diretsuhin mo na kasi kami. Yaang ano na yan, politika yan. Meron lang kayong mga grupong tinatarget kaya talagang palong-palo kayo sa SALN na yan. Anak ng Veteran Garapata. Ang bihira yan, 3 taon? Ngayon, 3 taon, totoo. Ngayong 3 taon ng pamumuno nitong bangag na to, ang battle cry niya ngayon, SALN. Kwento niyo sa pagong. Tatlong taon. Noong nagkanda-hendot-hendot ang administrasyon niya para mapatahan ang pag-iyak ng sambayan ng Pilipino, magsisalin tayo, battle cry niya, transparency, salin. Ano kami, mga siraulo para paniwalaan kayo? Yung signature, Wala kayo dyan. yung government ID numbers, siyempre hindi iwas natin yan. Pero otherwise, we should try to be as transparent as possible because it is critical to our country that we curb corruption. It's already a crisis of proportions talaga. So, yeah, part of the resolution or the Meron tayong nabasang comment dun sa isa sa mga video natin eh. Gaano daw ho tayo katiwala sa mga Duterte? Ako kahit hindi ho nila ako kilala, wala ho tayong personal na connection sa mga yan. Pero sa pagiging Pilipino, naniniwala ho tayo mga kababayan na kung kaya ba natin isalang-alang ang ating buhay, ha? Tipong ipagkatiwala ang buhay natin sa mga Duterte na yan. Kaya ho natin. Yun na lang ho mga kababayan. Kung naalala nyo yung kababayan nating na nagurgur sa Kuwait, yung lagay sa loob ng ang tawag dito, ng refrigerator, di ba? Anong ginawa ni Tatay Digong doon? Kulang na lang magwala siya, di ba? Total ban sila doon. Ganun ho katindi si Tatay Digong kahit isang Pilipino lamang ang maabuso sa ibang bansa. Talagang makikipagbahalagbagan ho yan. Ganun ho katindi ang tiwala natin dyan.
sa mga Duterte, in general sa mga Duterte, lalo na yung mga nasa politika. Kaya ba nating pagkatiwala ang ating buhay sa kanila? Kaya ho. Kaya ho. Sa mga Marcos, kaya. Anak ng tokwa, kaharap mo na yung mga yan, kung ano-ano sinasabi sa harap mo, binibenta ka na pala, hindi mo pa alam. The decision that you put forward is that we will be able to access the officials' SALNs, but there will be redacted parts. Konti lang naman ang redact yan, Pinky. Konti lang talaga, kung tutuusin. Hindi naman masyado talaga eh. Ito lang talaga yung pinag-iingatan mo, makidnap yung anak at baka sa ating ibintang may mangyari. Dapat talaga alagaan din natin ang nature ng information na ating binibigay. Understand, sir. In fact, I wanted to discuss that with those watching us right now kasi tatanggalin po syempre, yung pangalan ng mga anak. You don't want to know Minor children. the minors rather, and their Yes. age. Hindi ho ba? Yes, And yes. even the exact address will be redacted. Exactly. Bawal din yan. Oh. Ano pa po yung redacted? Sabi niyo kanina, yung signature obviously. Signature. Yun.